Good morning, church! Hallelujah. Praise the Lord. Nakakatuwa at marami tayo. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. At tayo pong lahat ay narito para siyempre parangalan, papurihan at pasalamatan sa lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. Amen? Okay. Hayaan nyo muna akong mag-relax saglit lang. Parang ang lakas ng tibok ng puso ko. Wait lang po. Okay, game po. Sige po. So ngayong umaga po, tayo po ay mag-uusap patungkol sa isang mensahe ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin. Ang pamagat po nito ay application of God's love. Okay, praise God. Pero bago ang lahat, tayo po ay tumayo at manalangin. O dakilang Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, narito kami sama-sama ng aking mga kapatid. Ikaw po ay aming itinataas ang iyong pangalan, O Diyos, sa lugar na ito. Pag-arian mo kami, ang iyong iglesia, Ama, pangunahan mo kami. Ikaw ang Diyos na dakila, na lagi naming itataas. Sa lahat ng aming gawa, ikaw po ay aming pararangalan. Ikaw ay maluwalhati sa lahat ng mga salita na aming kasasabihin. Sa lahat ng aming gagawin, ikaw po'y aming uunahin. Salamat po, Ama, sa paggabay mo sa amin sa araw-araw at sa paggising mo sa amin sa umagang ito. Salamat din sa mga bagay na aming ini-enjoy. Yung mga victory, sabi nga sa isang kanta kanina, we rejoice of victory that we receive in you, O Lord. Salamat, Ama. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Ama. Ang mensaheng ito, O Diyos, ikaw po ang manguna. Gamitin niyo po ang inyong lingkod. Puspusin mo ng karunungan at kaunawaan. I-guide mo ang iyong espiritu ay manatili sa akin, O Diyos. Lead me by your spirit, O Lord. Ipinagkakatiwala ko sa iyo, Ama. Ang lahat-lahat ng ito. At hayaan mo itono ang aming mga puso, maging ang aming isipan ng gaya na sa iyo. Pinagkakatiwalaan namin itong lahat na ito. Hindi man namin gusto ang mensahe na maririnig namin, ngunit salamat, O Diyos, dahil tinutuwid mo kami. Ipinagkakatiwala namin ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. So, applications of God's love. Sabi kasi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Talagang gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Talagang dakila ang Diyos, no? Inibig niya tayo. Sabi doon sa 1 John, we love because we've been first loved. Amen? So, ang tanong, tama ba ang pag-apply natin? Yung tinanggap natin na pag-ibig sa Diyos, ay nai-apply ba natin ng tama? Do we apply it in our daily lives? Ito ba'y nakaayon sa kalooban ng Panginoon? Yun po yung tanong. Tingnan natin yung text. At kayo pong magbulay-bulay sa inyong mga sarili kung nakaayon ba sa kalooban ng Panginoon. Luke chapter 6, verse 27 to 28. But I say to you who hear, kung sa lahat na nakatinig, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you. Hallelujah. Praise God. No? Ito po ang nung nag-message si Teacher Lourdes na, Pastor, ikaw daw mag-message ng Sunday, I prayed, Lord, ano ba ang mensahe na nais mo ibahagi sa iglesia, sa iyong iglesia? And the Lord replied to this message, Ayaw ko, Lord, huwag naman yan, baka mayroong iba. Kasi tinatamaan ako. Tinatamaan ako sa mensaheng ito, sa verse na to. Sabi ko, Lord, iba na lang, bigyan mo ko ng iba pa. Hindi ko ginagawa, hindi ko inaaral kasi ayaw ko. Ayaw ko until
kagabi, hindi na, ayaw ko pa talaga. Si Mami, nagawa mo na ba yung mensahe mo? Hindi pa eh. Kasi ayaw ko ng mensaheng ito. Pero wala akong magawa dahil Diyos ang nagbigay na ito. Kailangan nating pag-usapan. So, hayaan natin na ang Diyos, ang Kanyang Espiritu, ang gumabay sa mensaheng ito. So, ito po ang sabi ng Diyos. Ito paano natin i-apply ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ang sinasabi niya. So, next slide po. Ano po yung sabi? Himayin natin. Sabi niya, sa unang punto, sabi niya, love your enemies. No? Kaya ba nating mahalin ang kaaway natin? No? Ang bigat po noon, di ba? Kapag ikaw sinapak, gaganti ka talaga eh. Eye for an eye, teeth to the teeth, di ba? Kapag ikaw ay ginawa ng masama, ang tendency, ang reaction natin, gaganti tayo. Sasama ang loob natin, di ba? At gagawa tayo ng paraan para makaganti. Pero ano sabi niya? Love your enemies. Ang bigat po, no? Sabi ko sa Panginoon, Lord, paano ba yan? Paano ba ipaliwanag yan? Napakahirap po talaga. Kasi kahit ako po mismo naglilingkod sa inyo, guilty. Guilty ako. Minsan nga lang mayroon ng motor na parang, kahit alam niyang tumatawid ako, alam niyo, dinaretso yung motor na sasagasaan ako. Siyempre, sumama ako lang loob kasi nasa pedestrian ka na at ano. Parang sa puso ko totoo, nagalit ako. Pero hindi naman ako nagsalita, pero sa puso ko, nagalit ako. So yun yung response natin. Given yan, ewan ko lang sa inyo kung mayroon talagang na nakakapagpatawad agad pag instant ganun ang nangyari. Ako, personally, galit ako. Hindi, kahit wala akong sinabi, sa puso ko, galit ako. Talagang ganun. Kaya sabi ko, Lord, paano ba? No? So ito pong sabi, how to love your enemies. Sabi niya, how? Tanong niyo, how? Lalabas siya, how? Okay. So next slide, ano sabi? How? Paano daw ba? Deny yourself. Amen? Deny yourself. Sabi dito sa Matthew 16, sabi, then Jesus told to His disciples, ito palang mensahe na ito, Luke, this is the sermon of Jesus Christ. Dito sa plain. Kasi mayroong Sermon of the Mount, di ba? Pero binangga ko, akala ko nagkamali ako ng sa Matthew, kasi mababasa mo yan sa Matthew, sa Mark, sa Luke, na pag sa Matthew, mayroon siyang Sermon of the Mount, may Sermon of the Plain din. Pero pag itong sixth sermon, ang ni Luke, Sermon of the Plain. Kasi nga, sa Mount at sa Plain. So, halos, sabi ko magkamali yata ako. Hindi, parehas lang pala. Kasi yung ni Matthew, iba kay Luke. Pero same, sermon, part siya ng Sermon of the Plain ni Jesus Christ. Sabi dito, tingnan mo, sa Matthew, sabi niya, sa mga disciples niya, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Lahat tayo tinatawag na Christian. At ang ibig sabihin ng Christian is the follower of Christ. Pero ang tanong, sumusunod ba tayo talaga sa Panginoon? Kaya ba nating ibigay talaga ang puso natin sa Panginoon? At gawin ang kalooban ng Diyos? Katulad ng sinasabi niya kanina, love your enemies. No? Napakabigat po na pero tandaan mo, sabi ko nga sa aking pinsan na may konting sharing patungkol sa kasi siya nag-share din sa Canada yata siya. Sabi ko, itong mensaheng ito, hindi natin magagawa kung wala ang banal na Espiritu sa iyo. Without the Holy Spirit in you, you cannot do this. No? Wala. Kaya dapat lang na ibigay natin ang puso natin sa Diyos. Tanggapin natin siya bilang ating Diyos. Kilalanin talaga natin siya bilang ating Diyos. Dahil mahirap ang sumunod sa Panginoon. Totoo lang. Pero kung ibinigay mo, if you deny yourself, yung kapakanan mo. Kasi marami ang Kristiyano, ganun nagpunta sa simbahan dahil may inaasahan. Tingnan mo lang nung anniversary, pastoral, punong-puno tayo, di ba? Dahil mayroong something. Given talaga yan, lahat.
Kapag tayo nag-apply sa trabaho, may expectation. Uso ngayon, huwag ka na mag-expect para hindi ka masaktan. No? Given, ganun talaga tayong mga tao. Pero, hindi natin nakikita yung sikreto ng Diyos. Kaya nga, dapat daw, sabi ng Diyos, huwag tayong mag-rely sa sarili nating karunungan. Hayaan nating sumunod. Kasi itong sabi ni Lord, if you deny yourself, hayaan mo. No? Take off the cross and follow me. Kasi behind that, may gantimpala ang Diyos sa atin. At yun ang mahalaga. No? Kaya nga dapat, sabi nila, we have to, pray and always talagang hingin natin lagi ang gabay ng Panginoon. Kasi mahirap talaga na sumunod sa lahat ng nais ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya. So deny. Paano ba, no? Hirap, no? Sabi niya, deny yourself. Laging iniisip natin, what is it for me? Lord, kapag ginawa ko ba yan, anong makukuha ko? Anong mapapala ko? Pero maliwanag ang salita natin. Deny yourself and let God bless you. No? Alisin mo lahat. Kaya minsan pagka kami mga seminar, may mga pagtuturo, sinasabi ng speaker, alisin mo muna lahat ng karunungan mo. Lahat ng alam mo, lahat ng isiro mo muna yan. Bakit? Para ma-absorb mo yung bagong learnings. Para ma-absorb mo ang wisdom ni Lord na ibibigay sa'yo. This is the secret or success to the kingdom of God. Deny yourself. Amen? Okay. Alakpakan muna natin para seryoso tayo. Amen? Deny tayo. Secondly, wala dyan kasi naisip ko lang, maiksi lang kasi yung mensahe ko, isingit ko na lang. No? Paano ba natin ibahagi o i-apply ang pag-ibig ng Diyos? Kapag mayroon tayong kapatid, anak, pamilya, na nagkakamali. Enemies di ba? Mali. Nagkakamali, ituwid po natin. Bilang pagpapakita ng pagmamahal. Usually lahat, di ba? Pag anak natin, nagkamali, galit tayo. Tama? Pero sabi ng Diyos, sabi niya, wag tayong magalit. But sabi niya, love your enemies. Sabi niya, ano apply natin ito? Itama natin. Sabi nga nila, wrong is not a mistake unless you refuse to correct it. Amen? Yun daw ang pagkakaiba ng mabuti at mabait. Sabi sa amin, huwag kang magbait. Bakit? Ang mabait daw, hinayaan na kahit mali na ginagawa ng kapatid niya, anak niya, o ano man. Mahal ko Maling application. Kasi mahal ko, hinayaan ko lang. Mali na ginagawa. Hinahayaan mo lang. Kasi, sabi mo, mahal mo. Maling application. Itama mo. Itama mo yung mali. Yun ang tamang application ng pagmamahal ng Diyos. Diba? Kasi kung gusto mo yung anak mo, yung minamahal mo, mapabuti, itama mo. In the beginning pa lang. Yun ang pagkakaiba. Mabait. Kaya huwag kang maging mabait. Ang sabi ng Diyos, do good, maging mabuti ka lang. Kasi ang mabuti, itinatama ang mali. Yun ang tamang pagpapakita ng pagmamahal. Amen? So, number one, deny yourself, correct wrongdoings. Yan ang tamang pagpapakita ng pagmamahal. Yan ang application. Yan yung nais ng Diyos bilang mananampalataya. Huwag nating itolerate ang mali. Diba? Paano ba natin maitutuwid yung ang pagmamali? Sabi nga, sa ating mga Christian, minsan napakahirap. No? Na itama, kunyari, kapatiran. May nakikita kang mali sa kapatid natin. Ang hirap i-review. Tama? Gawin na, minsan magalit na lang tayo, i-chismis natin. Na, yun yung kapatid natin, ganyan. So kumalat, may ginawa mo, ang isang mali, dinagdagan mo na isang pagkakamali. Imbis na tinapos mo na sana, itinama mo na,
Diba? Dapat end na doon. So paano, yun yung iwasan natin. Kung mayroon kang nakikita sa kapatid mo, approach mo ng may ng may pag-ibig. Amen? May kahinahunan at pag-usapan. Diretsuhin mo, kapatid, may nakita ako sa'yo. Huwag kang magagalit, pero dahil mahal kita, sasabihin ko sa'yo. Di ba tinuro yan minsan sa alam mo yung I forgot the pero alam ko sulat ni Paul or sa Matthew. Di ba? Ginagamit natin sa panalangin. If anyone, may isa o dalawa na nagkatipon sa pangalan ko, nandun ako sa kalagitnaan. Ang konteksto nun ay pagtutuwid Yung kapatid may nagkamali. Di ba sabi, dalhin daw, idulog daw sa mga elders. Yun ang teksto doon para pag-usapan yung ginawa. Kapag hindi daw nakinig, dalhin pa sa kapulungan. Dagdag pa na isang witness, kung sa'yo hindi nakinig, dalhin mo kaya pastora o sa kapatid mo pastor hanggang sa pag-usapan at maitama yung mali. No? Hindi yung ichichismis mo. Ay, yan. Idulog mo sa elders. Kaya nga tayo, dami nating pastor, pasalamat tayo. Amen? Huwag natin ichismis. Ituwid natin erekta. Kung hindi siya makinig, ilapit natin kay pastor at kausapin natin ng may pag-ibig. Yan ang nais ng Diyos. Huwag natin kagalitan. Ipadama natin, tinutuwid natin na siya ng may pag-ibig. Amen? Palakpakan mo natin yung Panginoon. So next slide, ang sabi doon ng Diyos sa atin, do good to those who hate you. No, galit na sa'yo, pero pagagawan mo pa na mabuti, Do good. No. Sabi din, how? How? Sige nga, how? Para hindi kayo matulog. Okay, next slide. Ang sabi dyan, pursue what is good. Lagi nating isipin alin ang mas mabuti. Alin ang mas maigi. Diba? Kapag ka may gagawin ka, lagi mong pinag-iisipan, si pastor, sanay na yan. Paggagawa ng plano yun, alin ang mas maganda? Alin ang mas mabuti? So, itatak natin bilang mananampalataya, Kristiyano, i-practice natin. Alin ang mas maganda? Alin ang mas mabuti? Pursue what is good. Aganda po na. Kasi, kapag ginagawa natin, nag-i-end tayo ng excellent. Di ba? Kasi pinag-iisipan natin, pinagbubulay-bulayan natin. Alin ba ang mas maganda? Kasi itong kapatid ko may galit sa akin. Ano bang mas magandang gawin? Tama, mali. Hindi yung magja-judge na lang tayo agad. Itong kapatid ko na to, nakakaasar nakakaasar Niloloko ko. Humingi daw ng tulong. Pero, hindi pala totoo. Yung sinend sa aking picture. Nakaraan na pa pala yun. Tapos na pala, naihingi na lahat sa mga pastor. Pero, diba, bilang kapatid, ano ba ang maganda approach? Lagi nating iniisip na gano'n. Alin ba ang mas maganda? So, let us pursue what is good. Kahit sa anong larangan, pwede natin gamitin to. Kahit sa anong larangan, anuman katayo mo sa negosyo, what is good. Pursue anong mas maganda. Sa pagmamahal, same thing. Ano ba ang mas maigi? Ano bang mas maganda? Paano ko ba harapin? Paano ko ba kausapin ang kapatid kong may galit sa akin? Alam mo, kapag hindi natin itinatama o inaayos yung mga ganong bagay, mawawalan tayo ng peace of mind. Sabi ng Diyos, kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo. Pero kapag hindi natin sinunod ang Panginoon, mawawalan tayo ng kapayapaan. Gusto nyo bang maraming kaaway? Gusto nyo ba na may taong galit sa'yo, nadagdagan pa ng isang may galit sa'yo kasi nga mali yung ginawa mo? Hindi ka nag-isip ng mas mabuti. You don't pursue what is good. So importante sa ating mga bilang Kristiyano na isip lagi ang guidance ng wisdom ng Panginoon.
Kaya nga utos sa atin, di ba? Seek God first. Seek God first. Hindi yung, gagawin natin siyang spare parts o tawag doon, spare tire. Kung kailan lang natin kailangan, saka lang natin siya gagamitin. Kung kailan tayo na flat, doon lang natin mapapansin yung spare tire. Or most of the time, wala kang pakialam doon kung may hangin yun o wala. Unless na na-flat ka. So, most of the time, ganun din tayo sa Diyos. Kung kailan tayo may problema, doon lang tatawag kayo. Tama? Kung kailan tayo, wala na tayong magagawa, saka pa lang tayo tatawag sa Diyos. Diba? Sabi nila, what is good? Seek Him first. May problema ka sa trabaho, seek Him first. Bakit? Malay mo, hindi trabaho ang kailangan mo, negosyo. May isang kwento, narinig ko lang. Sabi niya, nag-a-apply siya daw ng trabaho. Nag-a-apply siya ng trabaho. Siyempre, kung todo paghahanda siya, pinaghandaan niya kasi nag-a-apply siya ng trabaho at in-schedule siya for interview. So, pinaghandaan niya. Paghandaan niya, ang ending, na-reject siya sa trabaho na ina-applyan niya. Kung kayo po ma-reject sa trabaho na gusto nyong applyan, ano pong mararamdaman ninyo? Di ba? Parang nakakasama ng loob, hindi ka masaya, malungkot ka. Pero sabi ni Pastor kanina, rejoice always eh. It is not defeat kapag ka na-reject ka. Bakit? Baka may mas magandang plano ng Diyos sa'yo. Ngayon, sabi daw ng kwento, lumabas siya, malungkot. Siyempre, hindi ka na-reject ka sa trabaho na gusto mo. May nadaanan siyang nagtitinda ng kamatis. Nagtitinda ng kamatis at ang kamatis na magsasaka doon, naka-display, binili niya. Magkano ba? Sabi niya, 50 pesos. Sabi niya, sakto na lang itong pera ko, 50 pesos. Kasi wala siyang trabaho, di ba? Nag-a-apply pala siya. 50 pesos na lang, Pero kapag binili ko ng kamatis to, wala na akong pamasahe. Sabi niya, pero dahil naawa siya dun sa magsasaka, binili niya yung kamatis ng 50 pesos. Dahil magsasaka magdagtinda, tumpok-tumpok yun eh. Isang tumpok, 50 pesos. So binili niya yung kamatis. Ang ginawa niya, hinati niya yung kamatis at ibinenta niya ng tig 50. Hinati niya, dahil sa dalawa, binenta niya tig 50. May bumili. Di ba? So yung yung 50 niya, naging 100 tuloy. So doon pumasok yung wisdom ni Lord. Sa sama na loob, na-reject siya, binigyan siya ng Diyos na nagnegosyo, nakapagnegosyo, instant. Wala siyang kaalam. Ang isip niya lang, tumulong sa magsasaka, pero binless siya ni Lord. Doon siya nagka-idea na magnegosyo. So, ang ending, magaling na siya ngayong negosyo. Maganda na, malaki na yung tindahan niya sa palengke. Binless siya ni Lord kasi nakinig siya sa Panginoon. Amen? Palakpakan mo natin ang Panginoon. So, kung ano man ang nangyayari sa inyo ngayon, mga kapatid, huwag kang malungkot. No? Huwag kang malungkot dahil may biyaya ang Diyos. May nakahanda siya para sa iyo. Kasi mahal niya tayo eh. Di ba? Sabi sa Jeremiah, di ba? Batid ko ang plano ko sa inyo. Ang plano ko ay mabuti. Di ba? Ang plano ko ay mabuti. Hindi ko kayo pinaluhan na parang mapahamak o mapasama. Di ba? Gusto ko kayo mayroong buhay na punong-puno ng pag-asa. So, anong gagawin natin? Ipagkatiwala natin sa Diyos. Hingin natin, ano man ang concern nyo. Kung hindi yan, yung gusto mo, hindi mo nakuha, huwag kang mag-alala. Dahil mayroon talaga nakalaan para sa iyo. Para sa iyo talaga yan. So yun, no? Sabi niya, seek. No? Pursue what is good always. No? Huwag tayong malungkot, huwag tayong maging tawag dito, yung parang magtanim ng sama ng loob. Dahil mayroon kasama o kapatid tayo na may sama ng loob sa atin. Okay?
Ang gagawin lang natin, gumawa tayo ng mabuti. Ipakita natin sa Kanya yung mabuti. Sabi dati sa 1 Thessalonians, next slide, anong sinasabi ng 1 Thessalonians? Ay, yan. Babasahin ko lang, balik mo. Pabalik ako, yan. Sabi sa 1 Thessalonians, see that no one repays anyone evil for evil. Huwag gantihan yung masama ng masama, but always seek do good to one another and everyone. Amen? So, huwag tayong sisinuhin. No? Ito maganda kasuotan to, mayaman. Kailangan pag gagawa ko na mabuti, sigurado may babalik din to ng regalo sa akin. Ito, walang pera to. Wag to. I-reject natin. So, sabi dito, do good to one another and to everyone. Amen? Maliwanag, di ba? Wala tayong sisinuhin dahil anak tayo ng Diyos. Yun ang application na nais ng Diyos para sa atin. Amen? Palakpakan muna natin ulit. Next slide, sabi dyan, bless those who curse you. Bless those who curse you. Biro mo, ano mo pa, no? Lord, pagpalain mo itong kaaway ko. Kahit masama ang ugali, parang ang hirap, no? Lord, pagpalain mo na ito kasi sama-sama ng ugali, inaaway ako lagi. Parang, di ba? Awkward, parang ang hirap, sa totoo lang. Pero ito ang sabi ng Diyos. Bless those who curse you. Yung sinusumpa ka ng taong ito. Sabi ba, bless them. Gawan mo pa rin ng mabuti. Yeah? You have to be blessed. Them, sabi niya. Nung sinabi ko, ano ba talaga ang ibig sabihin ng bless? Kasi sometimes kinakanta natin, di ba? I bless the Lord. Sabi, tapos i-bless ko rin yung kaaway ko. Ano ba ito? Ni-research ko. Exalt. Di ba? Exalt Him. Pero itataas mo siya. Parang Diyos din pa ng isa. Okay, sa'yo. Okay, so ibig sabihin, sabi ko, sa sarili ko ng opinion, itong taong gumagawa o yung nagsumusumpa sa'yo, huwag mo lang gawan, huwag mo rin isumpa. But, hindi ko naman sinasabing talagang hayaan mo ng anuhin ka, yung abusuhin ka. No? Hindi naman maganda. No? Sabi ko nga sa'yo, itama mo yung mali. Diba? Hindi porket na tayo ay umiibig, ay inahayaan na lang natin na inaabuso na tayo. Tama? So, huwag naman ganon. No, huwag naman ganon na hinahayaan na natin. Pwede tayong lumayo o dumistansya sa taong ito, pero pinatawad na natin siya. Patawarin natin siya, huwag tayong magtingkim ng sama ng loob sa ating kapatid, pero dumistansya tayo kung hindi natin kaya na itama siya. Kasi, aabusuhin ka lang. Amen? Sabi ko nga sa atin, tayo naman ay nagmamalasakitan, magkakapatid tayo, idulong natin sa mga elders. At hayaan mong elders ang kumausap sa Kanya. At kung hindi talaga siya makinig, hayaan na natin ng Diyos na magtuwid sa Kanya. Sabi nga ng Diyos, diba, the vengeance is mine. No? Huwag tayong gagante sa Kanya. So bless those who are cursed. Kinukurse tayo. Anong sabi dito? Sa next slide, paano ba? Parang may isa. Pabalik nga isang basahin na natin. Romans. Basahin ko lang yung Romans. Romans 12:14. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. No? Napakaliwanag sa salita ng Panginoon. So yun, bilang mananampalataya, ito po ang dapat nating gawin. Kung may mga taong sinusumpa-sumpa ka, hayaan mo na. Hayaan mo na at ipaubaya mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Sabi ng Diyos, the vengeance is mine. Wala kang karapatan para gumanti ng sakit din o saktan din ng kapatid mo. Bakit? Magkikreate lang. Kung baga sa may apoy na maliit, dinagdagan mo pa ng isang apoy o fuel, lumalagab ng apoy, naging sunog at hindi maganda bilang mga Kristiyano na mayroon tayong kaaway o may kagalit. Amen? Mas magandang mamuhay ng marami tayong kaibigan.
No? Medyo magandang mamuhay na maraming kaibigan. Kaya minsan ako, nung ako'y nabubuhay pa sa kamunduan, nakatira kami dati sa sa Cavite. Aminin ko na, nagpapautang kasi ako ng pera dati. Yung ginawa kong negosyo, yung lending. Hindi pala maganda yon, huwag nyo ang gawin yon. Kasi marami kang magiging kaaway. Oo, kasi yung hindi magbabayad, kailangan mo maging matapang eh. Dahil sisingilin mo siya at tatakutin mo siya at magre-resulta ng hindi maganda. So, ang ginawa ko para makamove on, umalis kami doon sa Cavite. Pinanalangin naman namin, buti naman ang Diyos ay tumugon. Dinala kami sa San Mateo. Ngayon, ang resulta, naging pastor pa ako. Praise the Lord! So, ganun kabuti ang Diyos. No? Ganun kabuti ang Diyos. Kaya pag pumunta ka doon, maraming galit sa akin. Pero, ganun talaga eh. No? Mga bagay na yung hindi magandang pinagdaanan, pero nire-restore tayo ng Diyos. Di ba? Kaya laging mabuti ang Diyos. Tama? I-restore ka niya eh. Sira ka, wasak ka, yun ang pag-ibig ng Diyos eh. Di ba? Lahat inibig niya, hindi ka naman kaibig-ibig, tama? For God so loved the world. So anong nais niya sa'yo? Ganon din, umibig ka. Kasi inibig ka niya. Paano? Yan ang tinuturo niya sa atin. Ito ang tamang pag-ibig. Tama? Okay, next po. Pray for those who spitefully use you. Ito spitefully yung ginagamit ka. Ginagamit ka, tao to, ginagamit nga ako sa kalokohan niya eh. Kaya ganun, itong tao to, ang loko. Ginagamit ako sa mga kalokohan niya. Alam mo yung, sabi niya, ganito. Yung pala, scammer. Nang i-scam siya, ginagamit niya yung pangalan mo. Di ba? Oy, matutuwa ka ba sa ganun? Pero sabi, i-pray pa daw eh. Ginamit ka na sa masama, pero sabi ng Diyos, paganalangin mo siya. Agree kayo, hindi? Kaya sabi ko sa inyo, ayaw ko ng minsaheng ito eh. Pero ito yung nais ng Diyos. Tama? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos. Dahil wala tayong karapatan. Ang utos sa atin, umibig. Hindi mag-judge. Walang kang mababasa sa Biblia, i-judge mo kapatid mo. Hatulan mo. Sabi nga, kung ano nga paghahatol ginagawa mo, yun din ang hatol na gagamitin ng Diyos sa'yo. Kaya kung ayaw mong hatulan ka ng Diyos, huwag kang manghatol. Huwag kang i-judge. Itong tao, itong pangit ng ugali, hindi mo naman alam, pinagdadaanan yun. Diba? Ipag-pray mo. Ipanalo, sabi ng Diyos eh. Yun ang utos eh. Utos niyan, it's a command. Diba? Ginamit ka sa masama, ginamit pangalan mo, nangutang siya. Sabi ni eh. Pero, imbis na magalit ka, ipanalangin mo siya. Sabi ng Diyos. Hindi ko sabi yan. Ako pa nga, ayaw ko yan. Kasi sabi ko nga, Lord, hanapan mo ko ng ibang mensahe. Ayaw ko talaga. Tagos sa akin, tama ako dyan eh. Sabi ko, pero ito yung nais ng Diyos. Sabi ko, sige Lord, ipagkakatiwala ko sa iyo kasi ito alam ko na ito naman ay makakatulong sa bawat kapatid ko kung ito po'y susundin namin. Amen? Kung ito po'y aming paniniwalaan at ito'y lagan namin sa aming mapuso, alam ko po, mayroon kang gantimpala sa bawat isa na tatalima sa iyong kalooban. Amen? Pang-apat na yun, last na yun, no? So yun, balikan na natin, ulitin natin, no? Para ma-remind tayo, apat na bagay ang nais ng Diyos. Ito po ang application ng pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na tinanggap natin sa Diyos. Kaya nagkawindang-windang ang buhay natin. May mga bagay na hindi natin nagugustuhan sa buhay natin kasi mali ang application ng salita ng Diyos. Di ba? Mali ang application natin sa salita ng Diyos. Akala natin ang umibig, ganun lang. Di ba? Madali lang umibig. Oh.
Ito, babae maganda, mahal ko na yan eh. Ang ganda eh. Di ba? Laki, gwapo, tangkad, ano? Mahal ko na yan. No? Di ba? O, itong ng taon to, bait-bait, mahal ko yan. Pero taliwas pala yung nais ng Diyos, ano? Ang nais pala ng Diyos, mahalin mo. Ang hindi ka ibig-ibig. Yun yung tinatawag nila agape love. Ang pag-ibig ng Diyos na napakahirap totoo lang, pero ito ang nais ng Diyos sa atin. Mahalin natin ang taong kaibig-ibig. Mahalin natin ang mga taong sinusumpa tayo. Mahalin natin, ipanalangin natin ang taong ginamit ka lang, ginamit ka sa masama. Ipag-pray natin. No? Basahin natin. Anong ginawa ni Jesus Christ nung, ito, nasa 7 last word to, di ba? Luke 23:34, ang sabi dyan. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not. No? For they know not what they do, and they cast lots to divide his garments. Yung 7 last word, sabi na no, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So tingin mo hindi nila alam yung ginagawa nila? Sinipa ka, tinadyak, tinusok ka. Diba? Pero si Jesus Christ, sabi niyo, Panginoon, nanalangin siya sa Ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So same thing din sa mga taong gumamit sa iyo ng masama. Panginoon, patawarin mo sila. Ganun din ako, patawarin mo ako, baka mali lang ako ng pagkakaintindi. Una mo ipanalangin sarili mo at panalangin mo, Panginoon. Panalangin. Patawarin mo siya kasi hindi niya alam ang kanyang ginagawa. No? So, yun yung example na nais ng Diyos sa atin. Pray. Pray the people na ginamit ka sa hindi mabuti. Kinaladkad ang pangalan mo sa hindi maganda. Sakit nun, no, di ba? Napartangan ka na magnanakaw dahil sa ginawa na. Ginamit ka lang. Mayroong mga gano'n, di ba? Nang i-scam, gamit yung pangalan mo. Di ba? Ako, naranasan ko rin yun eh. Kaya ako may utang pa rin ngayon eh. Binabayaran ko, hindi pa ako natuto. Galit na si mami sa akin. Hindi nagamit yung pangalan ko. Kaya ako nagbabayad ng hindi ko utang. Sakit nun. Pero sabi naman ni Lord, panalangin ko na lang daw. Matatapos din yun. Matatapos din yun. At si Lord, natutuwa nga ako eh. Dahil hirap ka, pero andyan eh. Laging andyan eh, na pinoprovide niya eh. Samahan ko na ng testimony. Itong last month due date ng sasakyan ko, 16. Ngayon pala, 16. Wala akong pera-pera nun. Sabi ko, ano bang araw yon? Monday, kailan ba ako pumuntang Sambales, Napalag. Parang Monday yata ako nun. Monday. Bumiyaya ako. Pero araw-araw ako nanalangin. Sabi ko, Lord, malapit na yung 16. Kasi magkasunod yung dalawang sasakyan ko, 12 and 16. Tapos tuition ng anak ko, nag-text na. Sabi ko, wala akong pangbayad kahit 5 ah. Wala pa. Sabi ko, Lord, wala pa akong pera. 5 days na lang. Sabi ko, paano ba gagawin ko? Sabi ko, Lord, alam ko may gagawin ka. Alam ko may gagawin ka. Hindi mo ko hahayaang hindi makabayad. Hindi mo ko hahayaang makabayad. Kaya, totoo nga. May ginawa ang Diyos. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito mensahe. Minsan nananalangin tayo at nagtumutugon na ang Diyos sa panalangin mo. Munti ko pa nga tanggihan kasi si Mami, huwag yan. Ngayon mo lang nakilala, hindi mo kilala yung taong yan. Baka masama yan, baka Sambales. Kasi sinundo ko lang yung tao sa airport. Hindi ko kilala. Tapos, from then to then, wala. Ang booking niya lang, papuntang Kainta. Nagkataon na talagang, ewan ko kung kung nangyari. Basta sinabi niya, Kuya, pwede ka bang Sambales? 3 days tayo. so talagang,
ang galing ni Lord. Diba? Wala akong kapera-pera. Tapos sabi ko, Imam, paano po yung pamasahe doon? Huwag kang mag-alala. Marami tayo niyan. Huwag nating pag-usapan yan. So, praise the Lord. Sinugod niya ang panalangin ko. Walang natin. Kaya, kapatid, yun lang lagi ang gawin natin. Seek God first. Seek God first. Itulog mo. May problema ka. Kausapin mo. Kausapin mo ng sincero ang Diyos. Diba? Sincero. Kausapin mo. Ang Diyos, ano yung laman ng puso mo? Maging totoo ka. Ha? Maging totoo ka. Kasi mahirap yung nanalangin, nagsisinungaling ka pa eh. Diba? Pero kung ikaw ay tapat sa Diyos, malinis ang puso mo, bawat panalangin mo, gagawa ng paraan ang Diyos. Amen? Oh, amen? Magtiwala tayo sa Diyos, hindi ka pababayaan. No? Kaya ako sabi ko, Lord, Mami, panalangin mo na lang ako. Huwag kang matakot. Kalmado ka. Yun pala, isa pa pala, kaya pala niya ayaw umalis. Nakalimutan ko tuloy. Anniversary namin, November 11. Sorry naman, Mami. Happy anniversary. Nung November 11, wala ako. Nakapokus ako dun sa bayarin ko eh. Lucky eh. No, sorry. No, pero, nag-sorry naman ako kay Mami. Napatawad naman ako. Praise the Lord. Oh. Anniversary namin. Praise God sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos sa atin. I-apply natin. Kaya pag sabi ng Diyos, paggulay-gulayan ninyo, araw at gabi ang aking mga salita. Dahil kung ito ay iyong mauunawaan at may i-apply mo ng tama, ikaw ay magtatagumpay maging dito o sa kaharian niya. Amen? Palakpakan mo natin yung Panginoon. Okay, sa parang pagtatapos, ito po ang aking iiwan sa inyo. As a Christians, we have to obey the will of God. Amen? Lagi pong tandaan natin kung ano ang kalooban natin, yun ang gagawin natin. Huwag po ang kalooban ninyo. Anong sabi doon sa 7:21, di ba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Kristo, Kristo, Lord, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sino lang ang makakapasok? Yung gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, praise God. So tayo po ay manalangin sa aking pagtatapos. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan, ikaw po ay lubos naming pinarangalan sa umagang na ito. Hindi man namin matanggap, Panginoon, ang iyong mensahe, ngunit ikaw po ay mabuti. Ikaw ay mabuti at tumutugon sa lahat ng aming panalangin, Ama. Salamat o Diyos sa iyo, Ama, dahil mahal na mahal mo kami. Dakila ang iyong pag-ibig dahil inibig mo kami, maging hindi kami kaibig-ibig. Inibig mo kami kahit kami ay naging lumalayo sa iyo at inaayawan namin ang nais mo, Ama. Ngunit nandyan ka palagi para binibigyan kami ng pagkakataon na ikaw po'y tanggapin at ipamuhay ang nais mo, O Diyos. Ama, sa umagang ito, itinataas ko rin po ang bawat panalangin ng aking kapatid na ito. Hindi ko po alam, ngunit ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Tugunin mo ang bawat panalangin ng naririto. Bawat pamilya, anuman ang concern ng kapatid kong naririto, Ama, tugunin mo, Diyos, ang kanyang panalangin. At ikaw ang Diyos na dakila na aming pararangalan magpakailanman, Ama. Ama, itinataas po namin ang school, ang Moses Cradle Academy, maging ang aming Bible School, ang iyong iglesia, O Diyos. Pangunahan mo ang bawat ministeryo na iyong pinagkakaloob sa amin, lalong-lalo na ang aming head pastors, ang kanyang buong pamilya. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Gabayan mo sila. Patuloy mo kaming samahan sa lahat ng aming gagawin. At ikaw pong manguna sa lahat ng bagay sa aming buhay. Ang bawat negosyo, ang bawat trabaho, ang bawat ninanais ng bawat isa, O Diyos, ay aming ipinagkakatiwala dahil ikaw ay mabuti at tunay na totoo at tapat sa iyong pangako, Ama. Kaya sa inyo po kami lubos na umaasa. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papurit pagsamba magpakailanman. In Jesus' name and say, Amen. Amen.
so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.